Isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, gabi na naman po at maraming salamat sa ating Diyos dahil sumapit na naman ang gabi at makakapahinga na naman po ang ating mga katawang lupa na pagod sa maghapon. May kanya-kanya po tayong mga ginawa o gawain sa buong maghapon. Kami man po ni Lolo Dudong ay ayan, chillax lang si Kuya Lolo Dudong. Nakaupo sa tumba-tumba at nagsi-cellphone. Ang mga pinapanood po yan yung mga tawag dito, mga nakakatawa na mga video yon, mga funny video, mga funniest video yan. At kung hindi naman gano'n ang pinapanood, yung mga kaso-kaso doon kay Tulfo. Pero mas madalas nakikinig siya ng mga old songs. Yan, si Lolo Dudong. At ako naman ay nandito rin sa isang sulok ng aming kubo. At nagre-relax na kapatong ang paa sa isang upuan para medyo tumaas-taas po yung ating yan po. Tumaas-taas yung ating paa kasi maghapon pong nakababa yan. At salamat sa ating Diyos. Ano ba ang pwede nating topic ngayong gabi? Yan. Nakakatawa lang mga kaibigan kasi kapag kinukumusta ako ng aking mga kaibigan o kaklase, mga kamag-anak, para bang sabi nung isa, may trails, balita ako ang laki-laki na ng kinikita mo sa, ay Diyos ko Lord, sa Facebook. Alam niyo mga kaibigan, no? Yan, speaking of Facebook, 2017, ginawan po ako ng Facebook ng aking anak. Ang dami-dami ko pong mga Facebook account. Meron po akong page. Yan pala. Sorry naman. Yan, page sa Facebook. At doon po ako nagsimula na na-excite sa Facebook. Alam niyo po yung kwento ng Facebook kasi ako wala talaga akong alam sa Facebook. Ngayon, ginawan ako ng anak ko ng Facebook. Sa sobra pong kaignorantihan ko sa gadgets na yan, nakita ko po yung Facebook ko, yung doon po sa mga listahan ng ng tawag dito, friend request. Abay, hindi ko po alam mga kaibigan na ang dami pong nag-friend request. Ang dami-dami talaga. Tapos hindi po mga Pilipino, puro po foreigner. Ngayon, akala ko dahil nga po sa pagka-inosente ko sa Facebook, akala ko po lahat ng nag-friend request ay roles ni Mita o ng Facebook. Hindi ko pa kilala si Mita at that time 2017. Ang rules ni Facebook, dapat i-confirm yun lahat. Naku, mga kaibigan, libo po talaga yon na mga nag-friend request. Sunod-sunod, hindi ko po talaga alam kung bakit nagkaganon. Ngayon, ito na, tuloy-tuloy, Diyos ko po, tuloy-tuloy talaga. Parang umabot po yun ng 2,000 plus na mga friend request. Tapos kinonfirm ko. Wala po dito si Bunso sa bahay. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ngayon, dumating yung aking isang anak na babae. Nasa kabila lang po yung kanilang bahay nung panahon na yon. Sabi niya, naku mama, bakit mo kinonfirm? Diyos ko po mga kaibigan, parang minuto, meron pong nagbe-video call. So, Diyos ko po, ninervyos na ako. Hala, sabi ko, bakit puro ito puro ang mga pangalan, pero hindi ko po sinasagot. Tinitignan ko po yung mga mukha ng kanilang mga picture. Bakit mga foreigner? Para mga kalahi ni Saddam. Diyos ko mga kaibigan, ang tagal bago ko naubos na i-block lahat ng mga
taong yon na hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang mga taong yon. Kaya alam niyo po ba, magmula noon, yun po yung parang nakaramdam ako ng takot na nakakatakot pala mag-Facebook. Bakit may mga gano'n na nagfi-friend request na mga foreigner at talagang parang hindi mo maintindihan bakit nakapasok sila doon sa aking account. Yun pala, nung sinabi sa akin ng mga kaibigan ko na marami kang kaibigan, na may mga kaibigan ng mga foreigner, tapos nakita yung mo, picture mo, yung profile picture mo. So doon pumapasok yung mga nagpe-friend request na mga taga-ibang bansa. At naku mga kaibigan, kahit isa wala talaga akong sinagot. Tapos marami pong mga nag-message, hindi ko rin po binubuksan. Binablock ko po basta foreigner, binablock ko po agad yan. So 2017 po yun. Ngayon, iniisip ko ano kaya ang gagawin ko sa Facebook. Sabi ng aking anak, dali, hanapin natin yung mga pangalan ng mga kaklase mo. Kasi alam niyo mga kaibigan, mula nung ako ay nag-asawa ng 1983, kinalimutan ko muna yung mga yung mga social life ko, kung paano po ako kasaya nung ako ay dalaga pa. Kumbaga hindi naman sayang kumbaga kahit pa paano may mga kaibigan ka, may mga panahon na nagkikita-kita kayo. Pero nung ako po ay nag-asawa ay nag-concentrate po ako sa buhay ko may asawa at nalikuran ko po yung mga barka-barkada, mga lakad-lakad, wala po yun, as in wala. So mula po nung graduate ako sa high school ng 1979-80, ay nung 2017 lang po ako na-locate ng aking mga kabats nung high school, mga kaibigan. Talagang natuwa sila nung nakita nila ako sa Facebook. At yun, doon nag-invite ng parang mini reunion kasi hindi naman kami kompleto doon po sa Zambales. So yun po ang first time kong nakipagkita sa aking mga kabats ng high school. Tapos iniisip ko, ngayong marami na akong mga FB friends, hindi ko pa po alam yung word na follower na yan kasi dito lang po sa panahon na may mga reels ay follower po ang mostly na ni Mita. So sa dami po ng FB friends, maliban po doon sa mga foreigner, sabi po ng aking mga anak ang mama, kung ayaw mo namang i-delete o i-block yung mga taong yan, di hayaan mo lang, wag mo lang i-confirm kasi nakakapagod talaga mga kaibigan mag-block yung isa-isa. So nandiyan lang sila standby doon sa unang ko FB account, pati po doon sa FB page ko. So yun, tapos sabi ko parang hindi naman masaya sa Facebook. Tapos nakikita ko sa Facebook yung mga problema nila, yung mga personal nila mga problema. Hala, nilalagay nila sa Facebook. Bakit kaya? Sa isip ko lang. Ano bang meron sa Facebook na kailangan ilagay doon yung mga personal na problema ng pamilya, ng tao, yung mga sekreto na dapat na mga kwento, bakit nilalagay sa Facebook? Tapos napansin ko po, sa Facebook, uso pala sa Facebook yung parinigan ng mga salita, yung merong nang-aaway, merong nagbabanta, merong nagsasagutan sa Facebook. Sabi ko, ibang klase itong Facebook na to. Tapos nag-isip po ako, ano kaya ang gagawin ko sa Facebook para matino naman yung ginagawa ko sa Facebook. Kasi mga kaibigan, mulat-mula pa, nung ako'y bata pa, hanggang sa nagkaasawa, kahit wala na kaming makain ng pamilya ko, hindi ko po ugali na dumaing. Alam niyo po, nung ako po ay wala pang asawa, hanggang sa nag-asawa na, ay maayos naman po ang buhay sa side ko, sa pamilya ko. Katunayan yan, meron po akong ate sa Amerika.
yung mga kapatid ko, 3 na yung namatay na lalaki. At sa ngayon ay 2 babae lang naman talaga kami ng ate ko sa pamilya. Tapos may 2 kaming kapatid na lalaki. So mula po doon sa 7 ay 4 na lang po kami. Pero yan nga po ang natutunan ko sa buhay, na hindi ko po ugaling dumaing. Kahit walang-wala na po kami, kahit wala na po kami makain, talagang andoon lang po yun. Napag-aralan ko yung ugali na bahala na si Lord, bahala ng Panginoon sa amin. Pero minsan, dumadating din yung punto na mangungutang na lang ako kaysa manghihingi o magpapaawa sa tao. Kaya yun, nung nakita ko po yung mga ganong bagay sa Facebook, nag-isip po ako, ano kaya ang gagawin ko naman dito sa Facebook ko? Madalas nagsasabi yung mga kaibigan ko, "Hoy, Reels, o Rile, ang yaman-yaman mo na siguro." Kasi mga kaibigan, no, kahit ang bahay natin ay kubo lang, maliit lang, tapos inaayos natin, tapos inililinis natin, inuorga-organize natin yung ating mga gamit-gamit na kakaunti. Gaya niyan, yung aking upuan na kawayan, kapag pinicturan ko po yan, ay parang okay naman. Parang tingin ng mga tao ay may kaya kami o may pera kami. Hindi naman po dumaan din po kami ni Lolo Dodong sa mula sa napakahirap na buhay, tapos umayos-ayos naman. Kumbaga sanay po tayo sa sanay po kami sa meron, sanay din sa wala, sanay po sa marami, sanay din po sa konti. Basta kung ano lang yung meron sa buong maghapon, sa bawat araw, ay kontento po kami dyan. Wala pong nagrereklamo, walang naghahanap. Kapag walang-wala na, edi maghanap. Kung wala na talagang mahanap, o di maghintay na kung ano ang kalooban ng Panginoon. At sa awa ng Diyos, mga kaibigan, hindi naman po kami pinagutuman ng Panginoon. Talagang on time lagi ang biyaya ng Diyos. At yun nga po ang sabi ko po sa aking mga vlog nung nakaraan, 2021 pa, ay wala nang trabaho si kay Lolo Dudong. Hanggang ngayon ay walang trabaho kasi nga po hindi na po kaya ng aming mga physical na katawan dahil may mga diferensya na. Unang-una, ang mata ni Lolo Dudong ay lumabo po yan, pero tingnan nyo ngayon, salamat sa Diyos, dahil na mild stroke nga po at ang matang apektado, pero ayan po, nakakapanood ng cellphone. Libangan na lang po niya yon, pero mahina po ang kanyang katawan. Kumbaga pang isang tulak mo lang, wala na. So, hindi na po niya kaya magtrabaho. Kaya mga kaibigan yon, speaking of Facebook, balikan natin ang Facebook. Di nag-isip po ako, Panginoon, sabi ko, ano kaya ang gagawin ko sa Facebook? Hanggang sa nagbinta po ako ng isang herbal, yung Nature's Detox yan. Ang problema mga kaibigan, sa dami po ng aking stock na Nature's Detox na kakabinta naman. Kaya lang pag tumingin ako sa Facebook, ang dami palang mga may sakit. Grabe po. May mga cancer, kung ano-ano mga klaseng sakit. So, yung akin pong stock na na Nature's Detox, ako pa po ang gumagastos yun. Nagbabayad ng LBC. LBC pa po ang uso nun eh. Wala pang mga ibang kalaban ng LBC. So, from Luzon, Visayas, Mindanao, pinapadalhan ko po yan ng libre. Yung mga may sakit, grabe po. Yung mga breast cancer na parang natutupok na ang dibdib. Yung mga may mga sugat, lahat-lahat po. So, parang ang nangyari na lang ay hindi na ako nakapagbenta kasi grabe po yung nararamdaman kong habag kapag nakakita ako ng may sakit sa Facebook. Tapos tinatawagan ko po yan kung talagang siya ba yun, kung talagang nangailangan talaga ng So, yun naman, nakatulong naman at marami naman pong natulungan. Kaya lang, yun nga, sabi ko, kapag kakaunti ang kapasidad natin, ay nauubos po yung ating puhunan kasi nangingibabaw po yung ating ating awa at habag sa ating kapwa.
Di nag-isip na naman ako ano ba ang pwede kong gawin sa aking Facebook hanggang sa nakita ko bakit may mga page. Sabi ko sa anak ko, gawan na nga ako ng sinasabing page sa Facebook. So yun, ginawa na ako ng anak ko. Doon po ako nagsimula. Una, may mga kwento po ako doon sa aking Facebook account. Tapos, doon na po ako nagparami ng kwento sa aking page. Alam niyo mga kaibigan, ang naisulat ko po na kwento doon sa aking FB page na na-delete nga po yung aking Facebook account na yon. Siyempre, kasama po yun doon sa Facebook account ang page. Kaya, yun. Hindi mapalagay si Lola Dudong kung saan siya pupunta eh. Kaya kasama rin po yung mga page na nawala. Ngayon mga kaibigan, ang nangyari doon sa mga page na yon, ay sa page na yon, yung mga kwento ko sa page, ay tawag dito, nawala din po lahat yun nung na-delete ang Facebook account ko. Alam niyo po ba, kahit ako po ay na-amaze po talaga sa Lord, nakagawa po ako ng mga kwentong pangpamilya, kwentong relasyon, kwentong OFW, kwentong comedy, kwentong drama, kwentong action, kumbaga. Pero yung talaga, yung na-entertain talaga halos lahat ng aking mga FB friends nung nagkwento po ako ng nung mga sinaunang Dudong at mga sinaunang Inday. Sabi ko nga po dun sa kwento ko, ang kwentong ito ay aking inihahandog sa ating mga ninuno kasi sila yung mga sinaunang Dudong o mga naunang Dudong at mga naunang Inday na sila yung unang-unang nakatuntong sa Maynila, unang-unang nakasakay ng jeep, sila yung unang-unang nakatikim ng ice cream, sorbitis pa nga ang tawag noon. Sila yung unang-unang nakarating sa Luneta, nakarating sa Divisoria, nakarating sa Quiapo. Yung mga sikat sa probinsya na pinag-uusapan, sila yung unang-unang nakasakay ng kalesa. Kasi kumbaga, yung kaya nga Inday at Dudong, kasi sila yung mga ating mga ninuno na nagmula sa iba't ibang probinsya. Kasi hindi naman lahat ng mga Inday at Dudong ay lehitimong taga Metro Manila na nasa syudad na sila. So mostly po ng ng mga tao na mga nauna po sa atin o yung ating mga ninuno ay mostly po yan ay nagmula po yan sa probinsya, sa iba't ibang lalawigan, mga kaibigan. Kaya naisip ko na gumawa ako ng kwento patungkol po sa mga sinaunang Dudong at Inday. At ang pamagat po yun ang panyo at suklay ni Dudong. Yan. Alam niyo po, nagsimula po sa ang suklay at panyo. Ito po yung kwento yung si Inday, yan, magkukwento na ako mga kaibigan Si Inday, kasi nung araw mga kaibigan, doon sa aming isla, napakaliit ng pangarap ng mga magulang at ang nangangarap ng araw ay mga anak. Iuso po sa aming lugar yung mga nauna sa akin na mga anak. Kumbaga hindi ko panahon kasi mas huli ako sa kanila, pero habang lumalaki ako nung bata pa ako, nakita ko po yun na pag may makagraduate na po sa elementary ay pumupunta na po ng Maynila para pumasok na kasambahay. Ang tawag pa po noon ay katulong. At doon po sa amin, kapag meron pong tao o babae man o lalaki na pumunta ng Maynila, pagbalik po yun sa amin sikat, parang artista. Kasi pumuputi na yung balat, naka-lipstick na, naka-makeup na yung dalaga, tapos magaganda ang damit, tapos naka-shoulder bag na, sandals na ng may takong, tapos naka-curlers na yung buhok, naka-cutics ang kuko. Kumbaga ang laki po ng transformation na nanggaling po sila sa Maynila. Samantalang nung hindi pa sila pumupunta ng Maynila, nandoon lang po sa palayan, nagtatanim ng palay, basta kung anong trabaho sa
lupa ay doon ang trabaho, pag dagat ay dagat naman, kasi ang produkto sa Sibuyan Island ay mga isda o karagatan na mga laman ng dagat at mga niyog, yan, kupras at saka palay ang produkto ng Sibuyan Island. Nung araw wala pa po, ilan lang po ang mga negosyante nung araw. Kaya yun po, yung naikwento ko po yung buhay ng mga sinaunang Dudong at Inday, na yung unang sakay ng sinaunang Inday sa barko. Uso pa po nung araw nakikita ako yung yung nagbibigayan ng souvenir. Alam niyo po ba yon? Yung pag-aalis na papuntang Maynila, kunyari girlfriend o kaya nagugustuhan pa lang, nagbibigay ng souvenir. So, ang ibinigay, sa kwento ko, ang ibinigay ni Dudong kay Inday ay panyo, at ang ibinigay naman ni Inday kay Dudong doon sa barko, dahil paalis na ang barko, ay suklay. Kaya pinamagatan ko po yun ng ang panyo at suklay ni Dudong at ni Inday. Alam niyo po mga kaibigan, no, habang sinisimulan ko yung kwentong yon, parang ano na siya parang dinidikta na lang sa isip ko, ito yung kasunod, ito yung second episode mo, ito yung third episode mo, hanggang sa umabot po yun ng 28 na episode. Talagang hanggang po sa nagkatuluyan sila ni Dudong. Si Dudong po ay pumasok ding driver sa Maynila, o ay konduktor ng jeep sa Maynila hanggang naging driver. At si Inday naman, mula po doon sa kanyang pagiging kasambahay ng kanyang ante na meron pong patahian ng mga damit, ay naging mananahi na rin, at isa na rin siya sa tagapamahala ng ante niya sa pwesto sa Divisoria. Yung mga ganun pong kwento na relate po yung aking mga followers na mga lolo't lola. Tuwang-tuwa po sila. Tapos po may mga comedy, may action, may koronasyon, piyesta sa baryo, may mga pamanhikan, merong hiwalayan si Dudong at si Inday, merong bati, merong nagkaanak sila una, kambal, na ay triplets, nanganak uli, kambal. Tapos nakakatawa po talaga, may kasama pa po doon na aso at pusa. Yung aso at pusa ay nag-aaway din hanggang doon sa panahon ng sila ikinasal. Alam niyo po yung kwentong yon. Hindi ko po talaga maubos din maisip sa aking sarili na, uy, paano ko kaya nabuo ang kwento na yon? Hindi naman po ako, mga kaibigan, writer, hindi naman po ako nag-aral sa pagiging writer. Kumbaga, kung ano lang talaga yung nilalagay sa isip ko, ayun po ang isinusulat ko. At yun po, doon po nagkaroon ng interes ang mga tao doon sa aking sinulat. Alam niyo po, sabi ng aking pinsan na may kaya na rin siya sa buhay, kaya lang hindi niya kaya. Sabi niya, kung ako lang ay may kaya, gagawin kong pelikula yan. Kasi yan ay pelikula na pang pamilya, at i-dedicate natin sa mga lolo't lola ng kapanahunan, kasama ang mga anak, kasama ang mga apo na manunood talagang. Kasi napakaano po yun mismo po yung aking mga followers, yung aking mga FB friends, ang nagsasabi, grabe itong kwentong ito. Para bang pag binabasa ko, parang andun ako sa eksena. So, yung kumbaga relate na relate po sila. At yun po nga po, ang medyo malungkot lang doon. Kasi nga po na-delete yung Facebook ko. Kaya lahat po, meron po akong FB page din na kwento naman ng pangbata. Yung mga nakakatuwa, mga fantasy, mga parang mga Encantadia, parang mga basta pang bata, tuwang-tuwa yung mga magulang. Alam niyo po, may mga magulang akong FB friends na may mga anak po silang mga special. Sabi po ng isang nanay na taga rito lang po yun sa Pilipinas, pero may kaya yata sila. Sabi niya, alam niyo po ba na bago matulog ang aking anak ay hindi siya matutulog hanggat hindi napapakinggan yung inyong kwento. Kaya po ako ay porsigido na araw-araw po ay gumagawa po ako ng kwento. Isang kwento ba na pangbata at isang kwento naman na pang matanda. So kumbaga, marami pong natuwa sa kwentong yon. Maraming nakarelate na mga lolo't lola. May mga nagsasabi na,
Oo nga, naku ganyan-ganyan ako nung araw nung, piyesta sa baryo namin, kinurunahan daw siya, may konsorte, tapos, kasunod nung mga tawag dito, yung mga banda ng mga sinauna, yung tumutugtog sa patay. Yun po daw ang tumutugtog sa kanila nung araw. Kaya alam niyo mga kaibigan 'no, nakakatuwa po kapag binigyan tayo ng Panginoon ng gift para gawin po yung mga bagay na gusto nating gawin. Kasi ang isang bagay na gusto nating gawin, nagiging masaya po yun. Kumbaga, yung puso natin ay sakto doon sa ginagawa natin na hindi tayo napapagod, hindi tayo nababagot. At alam niyo mga kaibigan, ang paggawa ng kwento, alam niyo po, kunyari ang title niyan, ah, yung action comedy drama ko na Ang Panyo at Suklay ni Dudong at ni Inday, kailangan po kung ano yung title pala, yun din po ang mababanggit doon po sa pinaka-ending ng kwento. Kahit man po doon sa mga wakasan na kwento, mga love story, o mga pangpamilya, kumbaga dapat kung ano po yung title, yun din po yung ending ng kwento. Kumbaga kaya ang pinakamahirap sa kwento ay yung maglagay ka ng yung ending kung paano mo tatapusin ang kwento na nakadetalye doon sa simula at doon sa title ng kwento. At hindi po ako palabasan ng libro na tinitignan ko yung mga libro kung paano ginagawa. Kumbaga, wala po hindi po ako masyadong palabasan ng libro maliban po sa Biblia. Mula po nung ako ay nakapagtapos ng high school, nung ako po ay nag-aral din naman ng vocational course, ay hindi na po ako nakapagbuklat masyado ng mga libro para magbasa. Ang dami ko pong binibiling mga libro, iba-iba ang topic. Pero wala na pong panahon mga kaibigan. Kasi kapag may anak ka na, mas maraming oras ka na sa pag-aalaga ng mga anak. Ay, yung mga anak ko po sunod-sunod 2 years po ang gap nila mula sa panganay hanggang sa pang-apat. Tapos yung pang-5 ay 15 years ang gap ng kuyang bunso dito po sa aming bunso. Kaya nga po 61 na ako, 64 na si Lolo Dodong, ay first year college pa lang po ang aming bunsong anak. So yun, kumbaga nakakalungkot din yung kwento ko kasi marami pong nagme-message sa akin, tumatawag, ma'am, pwede ko po bang bilhin ang iyong kwento? Alam niyo mga kaibigan, kunyari, ang presyo 500, tapos yung kwento mo ilang gabi mo bago mo yun natapos, tapos 500 lang. Para bang, iniisip ko, para bang wala pa sa effort ko. Kaya lang, parang ayoko talagang magbenta ng kwento kasi inipon ko yun Kumbaga yun ay souvenir ko sa paggamit ng Facebook. Kumbaga, na-excite ako sa paggawa ng kwento. Kaya lang mga kaibigan, may mga tao na sadyang hindi mabuti ang puso. Marami pa akong kwento na ninakaw na nila. Ayan, sorry po sa term. Kinuha po nila nang walang paalam. Tapos nung nagkaroon po ako ng channel sa YouTube, yung unang-una kong channel, yung Really Mix Stories, na yun nga po, nagka-diferensya po ang aking cellphone nung nakaraang September. Nagkaroon po ako ng YouTube channel. Ganun din po yun, puro din Word of God. Mula 2018, nung ako po nagkaroon ng breast cancer, nagpagawa naman ako sa anak ko ng YouTube channel. Sabi ko, gusto kong mag-share ng mga patutuo sa YouTube at Word of God. At mula po 2021 ba? O 2018? Hindi po yun ang una kong YouTube. Bali, pangatlo na yon. Yung dalawang YouTube ko, 2018, nabaliwala po yun. So, ito pong bago ng 2021 hanggang 2024 ng September. Ito po yung nagkaroon ng subscribers na almost 4,000 na. Tapos, ang aking videos doon ay parang nasa 1.5.
1,500 videos, short and long videos. Meron po akong mga nagba-viral doon. Ang pinakamataas ko doon ay 56,000 views, 10,000 views. I-search nyo po ang Relimix Stories. Andyan lang po siya. Kaso ang problema po, hindi ko po siya mabuksan kasi yung aking cellphone po ay nagka-aberya. Ngayon, hindi, na ano ko po na tawag dito, napindot ko po yun. Nag-inchik-inchik po kasi. Kaya ang nagawa ko po, napindot ko po yung wipe. O di nawala po lahat. Tapos ito ngayon, nabuksan po ito ngayon, wipe out na po lahat. Tapos hindi ko na po maalala yung aking tawag dito. Ayan, loading po ang inyong lola. Yung ano, hindi ko na maalala. Basta hindi ko na po mabuksan. Ngayon, ang sabi po, ang advice po sa akin ay dalhin po doon sa binilhan ng cellphone para po mabuksan. Kasi meron po sila doong gadget na gagamitin para mabuksan po yung aking YouTube channel. Siyempre mga kaibigan, uunahin pa ba natin yung pangpagawa ng cellphone na pagkamahal-mahal kaysa ating bigas, di po ba? So, gano'n naman, ako yung tao na pag nawala na, tatanggapin ko na yan. Kasi wala na di ba? Pero kung sagana naman at meron namang pera para ipagawa ang ipaungkat yung pakalkal yung aking YouTube channel, wala pong problema. Kaya lang po pag wala, tanggapin na po natin yun sa ating sarili na talagang wala na yon. So, yun sa almost 4,000 na subscribers, ang problema po doon ay wala pong kakaunti po yung watch hour kasi hindi ko na naman po alam kung ano po yung watch hour na yan. Basta ako sige lang ako ng sige ng upload. Basta bahala na kung sino makakita. So yung aking watch hour ay napakaliit at hindi ko rin po alam na pwede pala yung mga short videos. Kaya doon po ako sa short videos, meron po doong mga nagba-viral, marami. At saka sa long videos ko, ang pinakamataas ko lang din yata doon ay parang mga 10,000 plus ang isang video. At yun nga, nawala din. So, yun, speaking of YouTube, yung aking mga kwento sa sa Facebook, mga YouTuber din pala yun ang kumuha. Narinig ko na lang po na ninarate na po nila yung mga ginawa kong kwento, lalo na po yung mga love stories, yung mga pamilya, yung mga kwentong OFW, mga ganun ba. So, ando na po yung narration nila. Sabi kasi nung may tumawag sa akin, sabi niya, "Ma'am, pwede bang i-narrate ko yung kwento mo dito sa Facebook? Tapos, ang bayad ko na lang sa iyo ay shout out." Mga ganun ba, ma'am? Ganun po ba mga kaibigan? So, sabi ko naman, pambihira naman, shout out lang. Yung 5 gabi kong pinaghirapan, shout out lang. Sabi ko, wag naman ganon. Sabi kong ganon sa kanya. Yan pala ay, kasi nga hindi nga ako marunong kung paano safety o So, yun. Isang mo lang yun. Isang pindot mo lang doon sa ko ay makukuha mo na yung yung kwento ko. So, yun. Na-narrate nila. Ito pong si Dudong at si Inday, meron po akong sinisimulan na, pero sinabihan ko siya, huwag mong ituloyan kasi yan ang pinagpaguran ko ng halos 5 buwan na kwento ko yan. 5 buwan ko yan, araw-araw yan, na isinusulat ko yan, ang karugtong araw-araw sa Facebook. Sinundan niya ng mga kaibigan ko. Kita mo, puro halakhak dyan ang mga comments. At talagang ang mga comments po doon minsan umaabot ng mga 100 plus comments, 200 plus. At yun nga po ang nangyari. Na-delete lang din naman yung aking Facebook page at Facebook account. Siyempre po, kasama na po doon yung aking YouTube channel dahil nagka-aberya nga po yung aking cellphone. Lahat po, lahat. Pati mga tawag dito, mga
photos, wala po ako nakuha doon. Mabuti na lang nakikita ko yung aking mga Facebook na mga kung ano-ano na lang ang aking ano at andoon yung mga picture na kukuha ko po yun. Kaya yun po ang kwento ng aking Facebook at saka YouTube. Tapos ngayon po, hindi na nga po mabuksan ng September, parang ayoko na sanang mag-YouTube. Ayoko na talaga mag-Facebook kasi nawala na ako ng gana, pero alam niyo po, nangingibabaw pa rin talaga yung yung damdamin na pag hindi ako mag-YouTube, okay naman na yung aking cellphone, kahit nawala na yung na-wipe out lahat, pwede namang gumawa uli ng panibagong YouTube channel at saka Facebook account. Bakit hindi ko gawin uli yung mga ginagawa ko dati doon sa mga una kong channel. Kaya yun mga kaibigan, September 8, 2024, almost 2 months pa lang, parang 68 days pa lang itong aking YouTube channel at ang aking Facebook account. Hindi na po ako gumawa ng page kasi nakakapagod na po mas nagko-concentrate po ako sa YouTube channel ko kasi sa YouTube kahit 3 oras ka dyan o 2 oras ka yata dyan, tuloy-tuloy na pinapalabas ni YouTube yung video mo. Sa Facebook, pag nag-share ka ng Word of God, limitado, dapat 15 minutes lang yata. So, hindi po ako doon, sa 15 minutes, hindi po ako doon satisfy. Kasi kapag nagkwento ka, nagpatotoo ka, dapat detalyado. Yung 15 minutes, napakadali. Kaya, hindi ka rin pwedeng magbasa kahit man isang chapter lang sa Facebook o isang chapter ng Biblia. Kasi nga, lumalagpas sa 15 minutes kasi merong mga chapter na napakahaba. Kaya yun mga kaibigan, kumbaga meron din akong sinimula na Bible reading sa Facebook, kaya lang putol po ang video kaya nakakalungkot isipin. Tapos, ito pa si Mita, kapag patungkol sa Panginoon ang mga video, parang hindi po pinapakita. Tinatanggap lang, pero ito si algorithm, ayaw ipakita, basta patungkol sa Panginoon. Mostly, ng video ko, basta patungkol sa Panginoon, hindi po nakikita ng mga viewers. Kaya, halos wala pong views. Yun po. Kaya sabi ko dito na lang po ako sa sa YouTube. Pag ang mga tao ay nagustuhan naman yung yung content mo, siyempre may kasama rin pong prayer yan. Alam niyo mga kaibigan, hindi lang po basta-basta na ako nag-YouTube, nagbabasa ng Word of God dyan. Talagang pinagpipray ko po yan sa Panginoon. Madali lang pong magbasa ng salita ng Diyos, madali lang din magbahagi, lalo na kapag na-experience mo yung mga bagay na sinasabi mo o kinikwento mo sa YouTube. Pero kailangan pa rin po talaga ang panalangin. Pinagpipray ko po talaga yan ng aking YouTube channel na Panginoon, sana sa mga makakita ng aking channel, dahil hindi naman po ako pastor, hindi naman po ako yung mga sikat na mga preacher dyan. Sabi ko nga po, attendee lang po ako sa church, wala po ako ministry sa church. Ngayon, ang ministry ko po ngayon ay nasa YouTube. Magbahagi ng salita ng Diyos sa social media at alam niyo po, hindi naman pa ako nag-aral ng pagka-pastor. Yung minsan may nag-comments na ating kaibigan dyan sa YouTube na dapat mag-aral ako. Ay, tinatanong niya ako na hindi kasi siya na-satisfy doon sa aking sharing. Kaya tinatanong niya ako kung ako ay nag-aral ng theology at saka hermeneutic. Sabi ko, hindi pasensya na. Basta kung ano lang yung nilalagay ng Diyos sa puso at isip ko, yun ang aking sinasabi na relate naman doon sa binasa kong salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan,
itong ating mga channel dito sa YouTube, lalo na yung mga naghahangad talaga na kumita. Sino bang hindi gustong kumita? Kaya nga nagtatrabaho kasi itong social media, ito yung malawak na na mundo na pwede mong gawin lahat. Kung anong gusto mong sabihin, anong gusto mong ipakita, di po ba? Depende na yan sa tao kung ano ang kanyang ipapakita dito sa social media. Ako naman, talagang hiniling ko sa Panginoon na Lord, panibago na namang YouTube channel na to. Gabayan mo ko, Panginoon, na sana ay hindi kagaya ng dati na halos magmakaawa ako sa mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na, uy, isubscribe nyo naman ako. Pakisubscribe nyo naman yung channel ko sa YouTube. Dati ganun po eh. Pero this time, ito pong aking YouTube channel na ginagamit ko ngayon. Hindi po ako humingi ng awa sa mga tao, sa mga kaibigan ko, sa Facebook, no. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, itong YouTube channel na to, ginawa ito, Lord, para sa'yo. Kaya ikaw na, Panginoon, ang bahalang maglagay ng mga tao dito sa aking YouTube channel. At purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Ngayon po ay baka 400 na nga po at talagang meron po tayong isang kaibigan dito, bagong kaibigan ngayong gabi. At salamat po talaga sa buhay ng mga taong ito. May panahon po na isa-shoutout ko po sila, na bibigyan ko po talaga sila ng special na na oras para po pasalamatan sila. At sabi ko nga kanina, salamat sa Diyos kasi answered prayer. Kasi sabi ko, Panginoon, ikaw na ang bahala, na hindi po ako manghihingi, hindi ako magmamakaawa para lang tawag dito, para lang mag-subscribe. Kasi gusto ko, pag napanood nila yung mga content ko, ay yung kusa talaga na magsusubscribe ang tao. Hindi yung kakilala mo, pakikiusapan mo pa para i-subscribe ka, di po ba? Parang hindi masaya yon. Pero nakakatuwa po, mga kaibigan. Kanina po, bago ako nanood ng live po ni Ma'am live 361 subscribers po yun kanina. At ngayon po ay baka mahigit 400 na at may parating pa pong 800. Kumbaga, sa 2 araw na mangyayari, makaka 1,000 plus po yan ang subscribers ko. At yung watch hour po sa 68 days ay may 300 plus po ako na watch hour. Kasi yung million views, mahirap pong kuhanin yun maliban na lang kung merong talagang short videos na na mag-viral po. Pero yun nga, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na ang bahala ng maglagay ng mga tao sa aking YouTube channel, yung mga tao na marunong magpahalaga at magmahal sa kanilang kapwa. Higit sa lahat, yung mga tao na uhaw sa salita ng Diyos at interesado na makarinig ng salita ng Diyos. Alam niyo, mga kaibigan, inisip ko talaga, ano ba ang pinaka content na dapat kong gawin dito sa aking bagong YouTube. Alam niyo, sa totoo lang, pilit lang po yan ang aking mga exercise dyan, mga dance exercise ko, kasi hanggat maaari nga sana ayokong sumayaw-sayaw ng ganyan o mag-exercise na ang gamit na music ay hindi po makalangit, kumbaga ay pangsanlibutan na music. Pero sabi ko nga, ang Diyos ay nakatingin lang din sa ating puso kung ano ang laman ng motibo ng puso natin. Kasi napansin ko po, mostly na pumapasok na subscribers ko ay mula po sa aking mga short videos. Pero salamat naman sa Panginoon kasi yung wisdom na nagbibideo lang ako ng mga 35 minutes ay yung mga ulap, yung mga halaman ko, yung kahit ano lang,
Tapos nilalagyan ko po ng message, mga word of God, parang parang isang verse lang, ganon. So, marami naman po nagsusubscribe sa ganon. So, pang-aliw na lang din po para sa aking mga ka-senior citizen na gusto ko rin po ipakita sa kanila na kahit ako po ay senior citizen na, ay kaya pang mag-exercise, kaya pang umindak, kaya pang gumalaw. So, yun po ang nais ko ring ipasa sa aking mga ka-senior citizen na hindi po ibig sabihin dahil senior citizen ka na ay maupo ka na lang sa isang tabi at magmukmok. So, yun po, kaya nga po really mixed content. Halo-halo po ang ating content. At hiniling ko rin sa Lord kung ano po ba ang magandang pangalan ng aking channel. So, yun. At ako po ay masaya sa aking ginagawa sa aking YouTube channel. At talagang salamat sa Panginoon kasi sa 68 days ay nalagyan ng tao ang aking community. Kumbaga, meron po mga tao na sa bawat araw ay naghihintay kung ano po ang susunod na gagawin ko sa aking YouTube channel. May mga time mga kaibigan na hindi po ako nakakapag-upload kasi lalo na kapag nagkakasakit ako, sumasama yung pakiramdam ko. Mahirap pong gumawa ng video na pilitan lang, na para bang hindi totoo ang damdamin. Mas maganda po na gumawa ng video na totoong-totoo, na kapag ang kwento ay masaya, dapat talaga masaya yung puso mo. So, ganun po. Mas madali pong maggawa ng content kapag masaya po ang puso natin sa ating ginagawa. Kaya yun mga kaibigan, kumbaga ang dami-dami kong experience sa social media. At doon nga po sa mga una kong YouTube channel, naku, meron po mga pumapasok na mga bastos na mga tao na talaga naman walang respeto sa kanilang kapwa-tao, lalo na po yung mga, sorry po sa word, yung mga hayok sa laman na mga tao, na talaga naman, na kung minsan parang maubusan ka ng pasensya, pero mas madali na lang na i-block na lang sila o ano man para hindi na sila makapanggulo sa ating mga content. Pero yung mga baser naman na hindi naman masyadong malaswa ang salita, okay lang po yan. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon talaga mga kaibigan dito sa aking bagong YouTube channel. Salamat po sa Diyos at wala pa naman pong baser. Kaya yun, kumbaga ingat lang po tayo sa ating ginagawa sa social media. Dapat po talaga yung mga bagay na magiging, anong ibig sabihin dito? Yung magiging kaalaman din ng iba. Gaya po ni Chef natin dito sa ating YouTube channel, isang sikat na vlogger po itong si Chef Leon. Yun, ang sarap po ng kanyang mga niluluto. Napanood ko po kanina yung isa niya, first time. Napanood ko po yung kanyang ginagawa kanina. At dito naman po sa Raw Life, talaga naman po na marami din po tayong natututunan. Yung bawat mga kaibigan natin kapag pinapanood natin, yung damputin natin yung maganda at pag-aralan din natin na kung pwede rin natin gayahin o i-apply sa ating buhay, maganda po yun, basta maganda. Kaya ako po, hindi lang po ako pala comment sa mga pinapanood kong video. Pero pinapanood ko po yan kasi gusto ko pong makapag-ambag man lang sa mga mga kaibigan ko dito sa aking YouTube channel, kahit man lang sa watch hour. Kaya ako po ay pinapanood ko po yan para po kahit pa paano ay makatulong din. Siyempre po, hindi naman natin kailangan, "Hoy, nandito ako, aba, ito, nanonood ako ng video mo, kaya kailangan panoorin mo rin ang video ko." Hindi po ako ganun Kung manonood po
at kusang manonood, salamat. Kung hindi naman, edi salamat din kasi may kanya-kanya po tayong rason sa buhay kung bakit hindi tayo nakakapanood, di po ba? At ako nga po ay sige lang, araw-araw, mag-upload lang at iniisip ko po yan, ano po ba ang tema ng aking kwento sa aking YouTube channel na meron pong makukuha. At sana naman po na mga kaibigan, sana meron po kayo nakukuha na maganda dito sa aking mga video. Ayan, naka 50 minutes na po tayo. Nakakahiya na po sa inyo yan ang 50 minutes, pero tatapusin na po natin ngayon. At wala pa rin si Bunso, pero tatapusin na po natin ang video. Si Lolo Dudong ay naidlip na. At ako na lang po ang nandito sa sala. Ang aking mga kasama po, ang aking manugang, ang aking apo, ay ando na po sa kanilang kwarto. At parang tulog na, tahimik na po eh. So, yun mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas. At isa pong magandang araw diyan naman po sa iba't ibang panig ng mundo, saan man po kayo naroon. Pinapaabot ko po sa inyo ang aking pasasalamat sa inyong suporta sa aking channel. At hindi ko lang po talaga maano mga kaibigan eh. Hindi ko po alam kung saan ko titignan. Yung mga subscribers ko, magpapaturo na naman ako kay Bunso. Kasi pag sa cellphone, hindi po talaga nabubuksan. Nasira na po yung aming computer. Pero magpapatulong po ako sa mga may alam kung paano po makita yung mga subscribers. Kasi gusto ko po talaga kayong isa-isahin at pasasalamatan. Kaya yun, hanggang dito na po uli ang aking video ngayong gabi. Ingat po kayo. Ingatan po kayong lahat ng ating Panginoon, lalo na po yung ating mga kababayan po sa Cagayan, sa Norte, sa dinaanan ng bagyo. At meron naman pong bagyong parating, si Pipito, at sinasabi naman po sa news na ang Metro Manila naman ang i-hit ang Laguna. Oh, praise God. Wag naman sana, in Jesus' mighty name. Basta pray lang po tayo at alam po yan ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi po natin kailangan questionan. Manalangin lang po tayo at humingi ng gabay at habag sa ating Panginoon at kalakasan para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay na ating pinagdadaanan. So hanggang dito na lang po. Ito po ang inyong Nanay Riley na lagi nagsasabi na pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Bye-bye po!